is right and wrong is always wrong, and you must learn to separate the two. If you love the right, the Lord will give you light, so seek the right in everything you do. Do right till the stars fall, do right till the last call, do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all alone, do right though it's never known, do right since you love the Lord, do right, do right. Immortal, invisible, God only wise, enlightened, accessible, hid from our eyes, most blessed, most glorious, the Ancient of Days, almighty, victorious, thy great name we praise. To all life thou givest, to both great and small. In all life thou livest, the true life of all.
Ayan, good morning sa ating lahat. Ayan, good morning po sa mga ating early viewers. Ayan. Tawag dito, napakaaga nila para lang makapanood ng children's devotion ngayong umaga. At alam ko excited na kayo, 'di ba po? Ayan, babatiin natin ang mga unang mga bumati. Nakita ko kanina si Ma'am Heidi Sanet. Ayan, good morning, Ma'am. Ayan, napakaaga ni Ma'am Heidi. Talagang magpupursige siya para makanood lang, ano? Sana ganyan lahat. Pati yung mga apo niya siguro nanonood din. Yung nag-testimony kahapon paano nun? Ayan, basta sila. Tsaka si Rowie, ayan, bangon na dyan. Samahan niyo si Lola manood, ano? At, ayan, si Mama, of course. Ma'am Mercy. Good morning po sa ating lahat. Blessed morning ahead po. Ayan. Good morning po dyan sa Anda. At si Ma'am Virgie, of course, our teacher. Ma'am Virgie, good morning po. Ayan. So, yung mga ibang bata dyan, gising-gising na, oh. Papasok pa kayo sa school, di ba? Ayan. So, habang, ay makinig muna kayo, no? Manood muna tayo dito para pagpasok pa lang sa school, mayroon na agad nakatatak sa isip nyo na salita ng Diyos. Yun. Okay. So, pray muna tayo, Mag-pray muna tayo, then let's start our devotion. Sige, pray tayo. Dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa buhay at kalakasan at salamat Panginoon sa pag-ingat po sa amin sa buong gabi, sa pagising po sa amin sa umaga Panginoon. At dalangin ko po Lord sa aming devotion po ngayong umaga ay ikaw po ang maghanda po ng aming puso't isipan sa pakikinig po ng iyong salita na mayroon po kaming matutunan at may apply din po namin sa aming buhay bilang isang anak niyo, O Lord. At kayo na rin po sa mga batang nakikinig, naway ikaw po ang siyang manguna po sa kanila na sa pamamagitan po ng iyong salita ay lumaki po sila na may takot po Panginoon sa iyo. At salamat Panginoon, ikaw lamang ang siyang manguna, mapapurihan, mapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Okay. Sige, bago natin mapapakinggan ng ang kwento or devotion, ay kanta muna tayo. Siyempre, para magising-gising naman ang mga bata. Bata. Siyempre, ako din. Sige, kantahin natin kasi ang month na ito is all about obedience. Ayan. So, awitin natin ang obedience is, alam niyo ba yan? Ayan. Sige, kung alam niyo, sabayan niyo si teacher. Ayan. Sige, obedience is ready, sing. Obedience is the very best way to show that you believe, doing exactly what the Lord command, doing it happily. Obedience is the very best way to show. Let's spell it O-B-E-D-I-E-N-C-E. Obedience is the very best way to show that you believe. Ayan, napakaganda ng awit. Ayan, isa pa para yung may naman, action. Ayan, para magising yung ating mga katawan. Sige, awitin natin yung alam niyo yung kanta ng ayan, na lang
Ako ay may ulo. Diba? Para hanggang ulo hanggang paa. Ayan, ganado na tayo. Ayan, sige. Ako ay may ulo. Ready, sing. Ako ay may ulo na aking ginagalaw. Aking ginagalaw. Aking ginagalaw. Ako ay may ulo na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Ako ay may balikat na aking ginagalaw. Aking ginagalaw, aking ginagalaw, ako ay may balikat na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal, bewang. Ako ay may bewang na aking ginagalaw. Aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may bewang na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal, kamay. Ako ay may kamay na aking ginagalaw. Aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may kamay na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal, tuhod. Ako ay may tuhod na aking ginagalaw. Aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may tuhod na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal, paa. Ako ay may paa na aking ginagalaw. Aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may paa na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal, lahat. Ako ay may ulo, may balikat, may bewang, may kamay, may tuhod, may paa na aking ginagalaw. Aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may ulo, may balikat, may bewang, may kamay, may tuhod, may paa na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Ayan. Napagod ako. Sino nakasabay sa awit? Ayan. At saka sa action. Sana. Para gaganahan tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. O, ngayon. Punta na tayo sa exciting part. Ayan. Exciting part ang pakikinig ng salita ng Diyos. Ihanda na natin ang ating puso at isipan sa pakikinig ng kwento. Ano kayo yung magiging kwento ngayong umaga? Ayan. Alam ko, excited na yung mga nanonood na mga adult. Ayan. Joke lang. Ayan, siguro may mga bata silang kasama. Ano? Pero, lahat pwedeng makinig. Siyempre, salita ito ng Diyos. Ayan, sige. Panoorin na natin ang kwento na inihanda ni Ma'am Virgie. Ayan, sige. Magandang umaga mga bata. Isa na namang panibagong kwento ang matutunghayan natin sa umagang ito. Kaya mga bata, ihanda natin ang ating puso't isipan at ang ating tenga upang makinig sa kwento. Narito. Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay tungkol sa ang talinhaga tungkol sa dalawang anak or the parable of the two sons. Ang talinhagang ito ay mula kay Hesukristo. Ang kausap niya dito ay ang mga religious leaders. Ayon kay Hesukristo, may isang taong may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sabi niya, "Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon." "Ayoko po," tugon nito. Ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganoon din ang kanyang sinabi at tumugon ito, "Opo." Ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Sagot naman nila kay Hesukristo ay,
ang nakakatanda. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae ay nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si John or si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae. Nakita ninyo ito subalit hindi pa rin kayo nagsisising tumalikod sa inyong mga kasalanan at hindi rin kayo naniniwala sa Kanya." O ayan mga bata, ginamit ni Jesus Christ ang talinhaga upang ipakita sa mga religious leaders ang kanilang pagpapanggap bilang mabubuting tao. Tinuturo niya na ang totoong pagsunod at pagsisisi ng kasalanan ay mas mahalaga kaysa sa panlabas na anyo. Kaya tinutukoy ni Jesus Christ ay ang mga tax collectors or publicans at yung mga bayarang babae o harlots ay ang mga may totoong kaligtasan. Yan o ayan mga bata. Sana ay may natutunan kayo sa umagang ito. So hanggang dito na muna tayo. Paalam mga bata! Ayan. Napakaganda ng kwento, no? Subalit maikli, ay mayroon namang matututunan. Ayan. Anong natutunan natin tungkol sa kwento kanina ni sa ibinahagi ni Ma'am G? Ayan. So, yung kwento doon na napulot natin ay bilang isang anak ng Diyos, huwag tayong mamumuhay ng katulad ng nating makasalanan na kalagayan. O kunwari, kung dati is talagang iba yung kasalanan na ginagawa natin, pero ngayong anak na tayo ng Diyos, umiiwas na tayo sa kasalanan. Diba? Kasi una-una, ayaw ng Diyos ng makasalanan. Ayaw ng Diyos ang kasalanan. Okay? So, lagi niyong tatandaan dahil ang Diyos ay perfecto. At, sabi niya dito, kundi mamuhay tayo ng may pagsunod sa salita ng Diyos. Ayan. So, dapat, kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, kunwari, obedience. O, diba? Obey your children, obey your parents. Diba? Excuse me. So, kapag ganun pa lang, alam na natin yung sasabihin natin, di ba? Alam na natin, susundin natin sa sarili natin, ay, mag-o-obey nga ako, ganun. Kasi, anak na tayo ng Diyos. At, sa salita ng Diyos tayo, depende mag-o-obey, di ba? Kaya, napakaganda ng may salita ng Diyos tayo sa ating buhay. At, sabi niya dito, at hindi katulad ng mga religious leaders na kausap ni Jesus Christ na nagpapanggap lamang na mabuti pero sa totoong kalagayan nila ay hindi talaga. Diba? Hindi talaga sila, yung parang, ang akala ng isang tao yung nagkausap sa kanila is, mabait sila. Dahil, pero ang totoo ay nagpanggap lamang sila. 'Di ba? May ganung mga tao sa atin, 'di ba? Na, alam mo, mabait, 'di ba? Pero, kapag, andyan na. Ayan. Pero, kailangan maging totoo tayo sa ating buhay. Na kahit sino yung kasama natin, na kahit kanino tayo humarap is, dapat kailangan maging mabait pa rin tayo kasi panta-pantay lang dapat ang tingin natin sa mga kapwa natin. Di ba? Hindi yung mabait ka sa isa pero sa isa hindi. Di ba? Dapat ganun lahat. Kasi,
Ang Diyos, pantay ang tingin niya sa atin bilang isang anak niya. Hindi yung, ay, magaling yan si Rhea Faye, kunwari, sabi niya, magaling yan, di ba? Sabi niya, maging mabait ako dyan, sabi niya. Pero hindi sa ating lahat, napakabait ng Panginoon. Kaya tayo rin dapat maging mabait tayo sa ating kapwa, lalong-lalo na sa Diyos. Wag tayong magpakita wag tayong mag-pretend. Ayun. Wag tayong mag-pretend na kapag nasa loob kayo ng bahay nyo, iba yung ugali nyo, pero pag nasa labas, bait-baitan. Ayan. Pero hindi dapat. Kasi dapat nga sa pamilya maunang makikita sa'yo ang kabaitan mo, di ba? Pero, iba na yung mga nangyayari ngayon. Okay. So, sabi niya dito, sabi niya rin dito, nagpapanggap lamang na mabuti pero sa totoong kalagayan nila ay hindi talaga nila kilala si Jesus Christ bilang Diyos at tagapagligtas. Ayan. No. Naglilingkod ka sa Panginoon pero hindi mo pa siya tinanggap bilang tagapagligtas. Wala ding kwenta yon. Walang silbi kasi unang-una sa ating lahat is dapat tanggapin natin ang Panginoon bilang tagapagligtas. Pagkatapos nun, maglilingkod na tayo sa Kanya. Nakikinig ka ng salita ng Diyos pero hindi mo pa siya tinanggap bilang tagapagligtas, di ba? Ano na lang mangyayari? Wala din yung saysay sa ating buhay. Kaya dapat, kahit saan man tayo mapunta, is alam natin na tayo ay ligtas. Tayo ay anak ng Diyos. Okay? Kinilala natin siya bilang tagapagligtas ng ating buhay. Alam nyo ba yung unang anak na lalaki, ano kaya yung nire-represent niya doon? Yung nire-represent ng unang lalaki doon, yun yung mga publicans or tax collectors. No? Ng mga bayarang babae. Ayan. Sorry for the word. So, yung mga bayarang babae na yun na siyang naniwala kay Jesus Christ. No? Mahirap ang maging, bayarang babae. So, sa panahon natin ngayon, sa generation ngayon, ay iba na ang pinapanukala nila. Hindi na sila sumusunod sa ating batas. At ngayon, sa pangalawang anak naman, nire-represent niya yung mga religious leaders. Yun nga, nasabi kanina na nagpapanggap lamang na maputi pero hindi naman naniniwala kay Jesus Christ. So, yun yung mga nire-represent ng yung unang lalaki at pangalawang lalaki. So, ano na ulit yung napulot nating aral? Na dapat kalimutan na natin yung dati at isipin natin ngayon yung magiging future na yung salita lamang ng Diyos ang mamuhay sa ating buhay, sa ating puso. Diba? Kasi ang Diyos ay nasa ating puso na. Kasi anak na tayo ng Diyos at tinanggap natin siya bilang ating sariling tagapagligtas. Diba? So, yun yung napakagandang aral na mapupulot natin sa kwento na yun. Diba? The publicans and the religious leaders. Diba? So, yun. Doon na nagtatapos. Pero, sana may natutunan kayo, no? Na yung salita ng Diyos ay dapat isabuhay natin. Huwag lang natin napakinggan, kundi, oo nga, no? Tama yung sinabi ni pastor na about sa ganon. Diba? Binahagi niya na salita ng Diyos. Kaya, napakaganda nun. Isipin natin na para sa atin yun at hindi para sa iba. Diba? Kunwari, may narinig ka na, yung mga dyan, di sumusunod na, mga anak, disobedience, diba? Ay, ako yun, sabihin mo agad. Hindi yung, ikaw yun, gano'n. Hindi. Kasi unang-una dapat sarili mo muna ang isipin, ako ba yun? Tanungin mo, ako ba yun? Diba? Kung ginagawa mo ba yung pagiging disobedience, diba? So, dapat
kapag nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos, tayo yung sarili natin yung una dapat dating lagyan ng salita ng Diyos. No? Ay tama yun, di ba? I-apply mo sa iyong sarili. So, yun yung ating kwento. Ano? Sige. At I hope ay may natutunan ang bawat isa sa atin. Ano? Mga bata. No? Okay? Sige. Let's pray. Let us close in prayer na. At alam kong papasok pa ang mga estudyante. Ayan, maaga sila sa school, pero sa church, late. Ayan. So, dapat ganun din tayo ka-excited pumasok sa simbahan. Kapag excited tayo sa school, dapat mas excited tayong pumunta sa church. Kasi anong papakinggan? Salita ng Diyos. Diba? Okay, sige, let's pray. Pray na tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa iyong salita na aming napakinggan na kung saan po ay all about Panginoon sa kabutihan na hindi dapat po kami magpanggap na mabait lang sa labas at iba na po yung magiging ugali namin sa loob. Kundi, Lord, ay maging pantay-pantay po yung pagtingin po namin na maging mabait sa lahat ng kapwa at yung salita nyo lamang po yung mamumuhay po Panginoon sa aming puso at sa buhay po namin. Kaya salamat Panginoon dahil may salita po kayong aming palaging natututunan Panginoon at ikaw na po nawa ang siyang manguna po sa buong maghapon po sa amin. Ingatan niyo po kami Panginoon. Ikaw lamang po yung manguna at nawa yung mga estudyante na papasok ay maging good example po sila, Panginoon, at good testimony, Panginoon, sa kanilang mga paaralan, Panginoon. Hindi po maging bad influence, Panginoon. At dalangin ko, Lord, ikaw po ang siyang manguna. Mahal na mahal ka po namin. Patawad, Panginoon, sa amin nagawang pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, kita-kits tayo ulit. Ano? Bye-bye!